Isang napakalaking iskandalong yumalik sa bansa ngayong araw matapos ipagtus ng korte ang pagpapakulong kay Pangulong Kuting Jr. dahil sa manong kasong korupsyon. Ayon sa ulat, may sapat na ebidensyang nagsasabing sangkot ang Pangulo sa ilang irregularidad na transaksyon ng gobyerno na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa kabanang bayan. Ang mas nakakagulat pa, mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy ang naglabas ng mga ebidensya laban sa kanya. Sa isang press conference, inilahad ni Senadora ang mga dokumento, audio recordings at testimonya na umuni magpapatunay sa mga katiwalang kinasasangkutan ni Kuting Jr. Ayon sa kanya, hindi na niya kayang manahimik lalo na kung ang integridad ng pamahalaan ang nakataya. Dahil sa mga revelasyon, mas lumalakas ang panawagan ng publiko para sa masusing investigasyon at pagbibigay ng hustisya. Ilang grupo ang nagsagawa ng mga kilos protesta sa harap ng Senado at Korte Suprema, hinihiling ang patas na proseso at paniningil sa mga sangkot. Sa kasaysayan ng politika ng bansa, isa itong makasaysayang pangyayari na tiyak na pagbabago sa pagtakbo ng liderato sa Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa inyo mga banateros, at ito na nga pag-usapan natin ng mga may init na issue. Ito press na press pa galing mo sa sa social media. Ito pong interview kay Vice President Sara Duterte, at itong interview na ito ay napatungkol ho dun sa issue na siya ay nakatanggap na ng subpina o panawagan mula sa NBI. Nako. Ay nako. Alam mo mga kaibigan, talagang ito ay nagpapatunay lamang noong lumabas ng dokumento na inilabas ng Manila Times, yung Oplan Hocus Pocus. Hindi, Oplan Horus, diba? Bakit o kanyo? Kasi nakalagay ho doon ang detalyeng mga gagawin at mga ginawa na. Okay? At kung di ko maalala ninyo, diniscuss po natin yan. Kung maalala ninyo, yung mga ginawa na ay talagang nangyari na. Saktong-sakto, ika nga. Tapos, yung mga plano pa at nangyayari na ngayon, di ba? So, ibig sabihin, according to circumstantial evidence, paulit-ulit na po natin dinidiscuss yan kasi hindi po alam ni Yusek Castro yan kahit siya ay abogado, pero mukhang hindi niya alam yan. Ano ibig sabihin ng circumstantial evidence? Paulit-ulitin natin. Pagka nagkakatugma-tugma na yung mga pangyayari, ay yung opinion mo ay may basihan na ngayon, di ba? O yun ay isang pwede nang i-consider na ebidensya, di ba? So ito halimbawa, nakasulat diyan, ito yung mga ginawa kay Duterte, ito yung mga ginawa sa mga kalaban. Tapos ito yung gagawin, nangyayari na unti-unti yung gagawin, di ba? Ang nakakapagtaka diyan, yung nakapirma doon, yung congressman, nagdemanda sa nagsulat niyan o yung naglabas niyan, yung Manila Times, dinimanda niya. Nakakatawa nga kasi yung demanda na yon wala man lang kaakibat na pagdi-deny. Sana man lang akin kung hindi talaga totoo yon, bakit di mo na lang dininay in the first place? Dininay mo, hindi totoo yan. Walang dokumento kaming inilabas. Hindi ako bahagi diyan sa pagtitipon na yan. O kaya, wala ako sa pagtitipon na yan. O kaya, walang naganap na pagtitipon na yan. Diba? Walang ganyang impormasyon. Hindi totoo yan. Walang denial Basta sampa ng kaso. Ako, yung mga ganitong klaseng pagsampa ng kaso ng libel, sa tingin ko not just on this particular issue. Sa akin po, sa tingin ko, ito po ay isang panggigipit, panghaharas, lalo na sa mga nagsasabi ng totoo, sa mga kritiko. Ito ay isang panghaharas. Bakit po kanyo? Alam nyo, hindi naman po sa hindi ko na lang naikikwento nga mga detalye, pero meron na po ako mga hinaharap na mga libel suit, mga kaso. At alam nyo, ako mismo ay talagang pumapayag na ngayon na dapat i-decriminalize itong libel. Bakit po kanyo? Sa Amerika, yan po ay decriminalize.
Bakit ko naman kailangan isabihin pa sa Amerika? Kasi tandaan ninyo, ang ating konstitusyon, ang ating batas ay itinulad doon sa konstitusyon ng Amerika. Kaya may pattern no tayong sinusunod supposedly. At alam nyo kung bakit nakitang i-decriminalize yan sa ibang bansa, partikular na ang Amerika, sapagkat ginagamit po ito ng mga ulul, ng mga politiko para mangharas lamang ng mga kritiko ng kanilang pamamahala. Bakit kanyo? Kasi sa totoo lang, meron naman po kasi silang tinatawag na law o law firm na naka-retain sa kanilang opisina. Ibig sabihin po na naka-retain o may retainers, yung mga law firm na yon, bayad yon. Merong bagang ginagawa o walang ginagawa, bayad yan. Para every time na magko-consult yung congressman, ay meron siyang pagkukuhanan ng mga issue o kaya may mga pagkukuhanan siya o pagtatanungan ng advice patungkol sa batas. Kasi sila nga po yung mambabatas. Kaya nga po, sila ay nagkaroon na o meron na po silang mga sari-sariling hawak na abogado. Dahil po dyan, minsan walang ginagawa yung abogado pero sumasahod. Kaya ang ginagawa ng iba mga congressman para magkaroon ng trabaho yan, anyway, sumasahod ka naman, magsampa ka na lang ng kaso sa mga kritiko ko. So kunwari may nakita sila nagki-criticize nung ginawa nung lawyer, nung isang mamahayag, didemanda ho nila 'yun. Pagtitripan ho nila 'yun para maistorbo ika nga. Alam mo naman, tayo ho mga social media at saka mga mainstream media na rin. Hindi naman po ganun kasing yaman ng mga congressman natin na kaya natin maka-afford ng mga abogado na retainers kasi mahalo ang humarap po at kumuha ng abogado. Sa totoo lang sobrang mahal po ang mga acceptance pati sa bawat attend. Kaya ang ginagawa talaga nila ay power trip ika nga. Diba ho? Hindi ko sinasabi na itong nagdemanda na ito ay nagpa-power trip doon sa Manila Times pero gayon pa man, dapat talagang i-decriminalize yung libel na yan. Kasi pagka dinicriminalize yan, sama wala na pong yan, parang danyos na lang kung sakasakaling mapatunayan na talagang ikaw ay nag-libel. Hindi yung makukulong ka. Yan ang kasi, yan yung intensyon ng para takutin. Yun nga lang. Bakit? Hindi kasi natatakot ang mga media at saka mga social media dyan sa ngayon. At ngayon talagang tumatapang sabi nga, maisog daw ang mga social media ngayon akala nila matatakot nila through demanda o kaya panawagan sa hearing. Hindi ho. At ito nga ang matindi. Deny sila ng deny. Actually, wala kang denial. Pero yung Malacanang, deny na hindi tinatarget ang Duterte. Pero kita naman po natin. Kita naman po natin na ultimo nga ngayon, ngayong araw na ito, may lumabas na balita na kung saan ang presidente daw ay pinaiimbestigahan yung kumpanya ng mga bilyar. Sabi ko, pambihira talaga ito. Wala nang utang na loob, wala pang ultimong kasamahan niya sa alyansa na si Camille Villar ay kanyang tinatalo na, tinatraidor. Sa bagay, kung si VP Sara Duterte nga, tinraidor mo ito pa kayang si Camille Villar. Kasi nga naman si Camille Villar nag-fist sign, di ba? Kasama pa si VP Sara Duterte. Yan nung talaga ang kanilang, ewan ko ba kung yan ang kanilang obsession. Obsession ba ito ng gobyerno na pag ikaw ay dumikit sa mga Duterte, matik na meron kang demanda, matik na ihaharas ka. Hindi ko alam, may obsession. Tapos, kasi paano mo masasabing obsession? Naipasa kay Claire Kay si Claire naipasa yung obsession na yan. Kaya mantakin mo, any issues na lumalabas against Malacanang or critic against the president or Malacanang or the entire department, entire executive branch, matik na po yan ang sisisihin po ni Yusek Castro ay ang mga Duterte. Kahit hindi lang naman po ang mga Duterte ang pumupuna. Ang ginagawa kasi nila, pag may problema, pag merong mali na lumalabas, ang gagawin nila, hindi, Duterte lang yan. Ang mga nagpapakalat niya, mga Duterte. Pinalalabas nila na sinisiraan lang sila ng mga Duterte.
Di ba? Sandali. In the first place, bakit kayo sisiraan? Si Pangulong Duterte naging presidente, hindi mo pwedeng maging presidente yan. Oh, yung anak niya, ang taas ng ang trust rating. Sa survey pa lang, kulelat na kayo. Kasi ang mga naninira, yung mga nasa ilalim. Totoo. Yung na mga kandidato halimbawa yung diyan sa Maynila, di ba? May lumabas na ngayon. Survey na naman. I think sandali, pinost ko yun 40%, just to be sure para baka mamaya maano tayo mabuti ng sigurado 40% po si Yorme. Walang biro. Pero medyo nakakapagtaka lang doon kasi umahabol yung sinusukan na ng Maynila. Ito po ang bagong April 20 to 23. Ito ang pinakabago ho ito Latest ho ito. 63% si Yorme, si Lacuna 18%, at si Versosa, kasali pa ba yung na yun? 16%. Nako po. Wala palang kwenta talaga ito si Versosa, no? Wala. Puro daldal lang puro daldal, puro sayaw, puro pakit na mga artistang iniimbitahan niya. Wala talaga kakwenta-kwenta ito si Sam Versosa, no? Mantakin mo, 16%. Kaya nga naman, todo-todo ang banat nila kay Isko. Binanatan ni Isko binanatan si Isko nitong mga kagrupo ni Hani Lacuna. Ito naman si SB, non-stop sa kanyang pagrarally, negative rally. Mantakin mo meron silang bagong pautot ngayon. Actually matagal na yan, although pinupush nila ngayon, di ba? Mantakin mo, pinupush nila ngayon dun sa korte na yung sa pagbebenta ni Yorme daw nung Divisoria, bla bla bla, ganyan. Wala namang problema dun. Yun po ay nasa kapangyarihan ng isang mayor at sinasabi daw nila may corruption daw dun. Mantakin mo, eto nga sa rally ang lakas ng loob ni Yorme magtanong. Sabi ni Yorme sa rally, sabi niya, meron ba dito nagutom during the pandemic? Alam mo, that is a very risky question. Paano kung magsabing meron? Gutom ako. Di ba? Delicate yun You can only ask that question if confident ka na wala talagang nagutom dahil namahagi kayo ng pagkain during the pandemic. Ang sabi niya pa nga doon, di ba? Pinapadalang kayo ng grocery. Hindi pa nga ubos yung grocery nyo, may dumarating na uling bago. Paano ho nangyari yun? Dahil nga po doon sa mga ginawa ni Yorme. Isa na nga ho dyan yung hindi na kumikita ang City Hall ng Maynila. Kaya niya nga ibinenta na. Kasi hindi na kumikita, lugi na, ika nga mas mabuti nang ibenta. Ganun na nangyari doon di ba? So, anong ibig ko lamang pong sabihin? Ngayon, binubuhay nila yan. Parating na ang eleksyon, ilang araw na lang, di ba? Sa 11 days. Parating na eleksyon, biglang binubuhay uuli niya. Ang tanga-tanga dito, yung suot ng mga t-shirt na Manila is not for sale. Yun yung t-shirt na suot during sa mga rally ni Sam Versosa. Ay sus, ginuog yun Gago! Napaka-obvious tuloy na yung pagdemanda na yun, it is not really to seek the truth or to make Isko accountable. But definitely ang rally na yan is para laang siraan si Yorme sa Maynila. Napaka-obvious. Bakit ko nakikikwento ito? Kasi ganun naman talaga ang pattern sa politika. Ang naninira ay yung mga nasa ilalim. Ang mga naninira ay hindi yung sikat. Di ba ho? Tapos pinabaligtad nitong administrasyon ni Marcos na ang naninira mga Duterte. Hoy, mga gunggong, mga animal. Hindi kailangan manira ng mga Duterte. Ang taas ng survey nila. Kayo ang bababa, pabagsak, padumadaus-dus. Hindi kayo kailangan siraan. Dahil sira na kayo. Sabi nga di ba meron nga tayong kasabihan when your enemy commit mistakes or committing a mistake, di ba? Wag mo daw pansinin, wag mong punahin. Bakit? Hayaan mo lang siya magkamali na magkamali.
Yun ang ibig sabihin yung quotation na yun di ba? Huwag mong pabansinin. Huwag mong pigilan, huwag mong anuhin. Baka mamaya magising pa yan, magbago pa yan ng estilo. O ganun ho. Di ba? So, si Marcos at ang administrasyon niya, patuloy na gumagawa ng katarantaduhan na ikababagsak ng kanyang gobyerno. Anong halimbawa ko dito? 1. Maling-mali yung pag-hire nila kay Castro, Yusek Claire Castro. Mawalang galang na, Madam Yusek Claire, pero mali talaga yung pag-hire sa'yo Bakit? Yung sabi mo nga, hindi ka naman inutusan, estilo mo lang yan. Yung estilo mo mali, sablay. Bakit? Hindi kailangan ng attack dog ng administrasyon ni Marcos. Ang kailangan niya ay magaling magpaliwanag patungkol sa mga programa ng administrasyon. Sa madaling salita, dumipensa. Baka sabihin mo, the best defense is an attack o kaya best defense is an offense. Hindi ho, mali yun. Mali ho yun sa gobyerno. Kailangan mo, sabi nga nila, di ba, tulad ng sa aking sinabi po, ano ba ang kasagutan sa fake news? Simple lang ho. Real news. Yun ang kasagutan sa fake news. Hindi yung sasabihin mo, fake news yan. Fake news yan ng vlogger na yun. Fake news to. Fake news yan si Duterte. Fake news yan si BP Sara Duterte. Hindi ganyan ang pagkontra ng fake news. Ang tunay na pagkontra ng fake news ay sabihin mo yung totoong news. Di ba? Hanap ng ebidensya against fake news. I mean, kunwari, mayroong nag-akusa. Kung sasabihin mo, anong ebidensya mo sa pag-aakusang ganyan? Mali. Mali. Ang dapat mong gawin, Attorney Claire, is to present your evidence that particular news is a fake news. Di ba ho? Hindi yung kukontrahin mo lang yung nagkikriticize sa gobyerno. O sasabihin mo lang, fake news yan. Hindi, present something to us. Present an evidence. Hindi yung ebidensya mo, kasi yung ebidensya mo sablay din Ano yung ebidensya ni Madam Claire? Mantakin mo, ganito ebidensya ni Claire, Kita naman natin kaliwat kanan sa balita, sabi ng newscaster, kaliwat kanan sa balita ang krimen. Ngayon lang kahapon or ngayon, nakalimutan ko na. Basta, nung isang araw lang, lumabas yung news na meron na namang pinatay. Diyan sa Kalibo ba yun? May pinatay na dating mayor na mamamahayag sa loob ng bahay niya. Diba? May ganyan. Araw-araw yan. Expect mo araw-araw may ganyan lumalabas na balita. May kandidato rin na, ito nga grabe ho, araw-araw halos may namamatay ng mga kandidato. Tapos, etong nakakapagtaka lang dito mga kababayan Instead na sabihin niyang, ito yung mga hindi totoo yung balita na yan kasi ganito po talaga nangyari dyan. Hindi totoo itong balita na yan kasi ito po ang nangyari dyan. Ito po isang malaking kasinungalingan. Ito ay ganito. Hindi. Anong sagot niya? Hindi totoo yan. Bakit? Pag ako lumabas ng bahay, wala namang sananaksak sa akin. Wala namang snatcher. Hindi naman ako na-snatchan. Anong klaseng tagapagsalita yan? Di ba? Hindi yun ang hinahanap sa'yo. Yun ang opinion mo actually. Yun ang tunay na opinion. Hindi po yun fact. Bakit? Sa'yo lang nangyari yun paano doon sa iba? Una-una, nasa loob ka ng subdivision. Naturalmente, paglabas mo ng bahay, walang sasaksak sa'yo dyan. At walang mag-snatch sa'yo dyan. Sigurado ako, exclusive naman village ikaw nakatira. O kung hindi man sa village, isang kondo. Sigurado may gwardya. Ibig sabihin ko lamang po mga kababayan, isa sa mga sumira sa administrasyon ni Marcos, walang iba kung dito si Yusek Claire Castro. Kasi nga, instead na ipakita niya yung kanyang trabaho na tama, tulad ng pagbibigay ng mga pagpapaliwanag ng mga ebidensya na hindi totoo yung mga kinikriticize ng tao, hindi Ang ginawa niya, inatake lang niya mga Duterte. Una yan. Okay? Pangalawa po, sa tingin ko, na kung bakit nasisira na yung gobyerno na yan ay ang ginawa nila sa pagkikidnap kay Pangulong Duterte. Akala kasi nila, eto kasi, kung sino man yung nagplano niyan, which is sabi nga ni SILG Remulla, kasama si Presidente, si Anyo, si Gibo, tsaka siya. Sabi nga niya,
itong plano na ginawa na ito, which is inamin din ni Yusek Claire Castro na galing sa presidente. Sabi niya, di ba, na gagawin ng presidente kahit sa tingin ng kahit hindi daw popular yung isang bagay. So inamin niya yung ginawa ni Marcos na pag-alis dito kay Pangulong Duterte. Ito masakit. Akala siguro nila masisira ang mga Duterte. Hindi. Sobrang nagkamali sila ng todo sa galaw nilang yan. Akala nila hihina ang pangangampanya. Kasi hindi na makakatin si Pangulong Duterte. Ang nangyari, lalong lumakas si Pangulong Duterte at ang kanyang Duterten. Ang mga tao ngayon, grabe ho, sa rally, pumunta ho kayo sa rally. Talagang mga tao, grabe ho ang sigawan. Talagang Duterten. Pumunta ka nga sa rally ng kalaban eh. Kahit sumisigaw na yung mayorong dyan, may video dyan, sumisigaw yung mayor ng BBM. Yung mga tao, Duterte sinisigaw. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Saan ka nakakita ng ganyan? Kwento nga sa akin ng mga taga-Caloocan. Ito kwento sa akin ng mga taga-Caloocan. Tuwing dumadaan daw si Trillanes, may sumisigaw ng Duterte. Kwento sa akin ng mga taga-Caloocan yan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ano lang ang ibig ko lamang sabihin? Kesa na makasira sa imahe ng mga Duterte yung pagkidnap sa kanya, lalong nakabuti. Lalong lumakas ang Duterten. Mantakin mo? Lalong lumakas po ang Duterten. Ganong katindi ho. Tapos, sasabihin nila, naninira lang ang Duterte. Hindi kailangan manira ng Duterte. Yung ginagawa ninyo, yan ay paninira sa sarili nyo, kayong administrasyon. Ikaw, Marcos, sa mga desisyon mo sa buhay, ang nakakasira sa sarili mo. Tingnan mo kasi yung mga nakatabi sa'yo, bulong ng bulong. Tignan mo yung mga ginagawa mo. Yan ang nakakasira sa administrasyon mo, yung ginagawa mo. Hindi ang Duterte. Tapos maglalagay ka pa dyan ng isang attack dog na sisisihin ng Duterte. Pabagsak ka na ng todo-todo. Ang ratings mo, pabagsak na. Baka pagtapos mo, 0 na yan. Di ba? Bakit? Kasi nga sa mga ginagawa mo. Ngayon, etong subpina na ito, isa na namang hakbang para masira etong si Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kayo kaob-ob o kamangmang sa katotohanan. Masyado kayong out of touch, ika nga. Bakit? Sa tingin nyo ba pag napakulong nyo si BP Sara Duterte, masisira ang mga Duterte? Sige nga. Mas lalong magagalit ang Pilipino. Ako, kinakabahan ako eh. Walang biro, kinakabahan ako. Pag pinakulong niyo si BP Sara Duterte, kinakabahan ako. Ako, ayoko ito. I pray that it will not happen. I really pray. Kasi mainit na ulo ng mga taga Mindanao. Mainit na. Meron na nga ako nakitang video eh. May mga... hindi ako pabor sa ganyan. Ayoko sana ng ganyan. Pero hindi ko sila mapipigilan. Ano ba naman ako? Isa lamang akong tambay na nagbibidyo-video. Hindi ko mapipigilan itong mga kapatid nating Muslim. May nakita akong video, may hawak pang mga baril yung Subukan yung galawin si BP Sara Duterte. Meron silang babalang ganun. Ako, sabi ko, ganito na ba nangyayari? Kasi, iba kasi nangyayari sa Luzon eh. Mga kababae, iba nangyayari sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Iba rin po ang kultura ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Itong mga taga Mindanao, hindi ho ito umuurong sa labanan. Hindi, ito hindi ko sinasabing tama. Hindi ko rin sinasabing dapat gawin. Pero, ito'y isang paglalahad lamang ng katotohanan. Itong mga taga Mindanao po, hindi po yung mga simpleng tao. Tandaan ninyo, ilang dayuhang lahi na ang sumakop sa Pilipinas. Dayuhan. Hindi ho nila talaga nasakop ang Mindanao. Nandyan ho talaga yung mga todo-todong pumalag. Ganun ho katindi yung mga tao dyan.
Tapos ang gaganyanin nyo pa ay yung tinuturing na bayani sa Mindanao, ang mga Duterte. Kaya sabi ko nga I hope and pray na it will not go to a disaster itong gagawin nila kay BP Sara Duterte. Magkakagulo talaga. Sa tingin ko and ayoko yun. Ipapanalangin kong hindi mangyari yun. Bakit? Well, baka hindi lang madugo yan. Matindi mangyayari dyan. Mga kababayan. Kaya ako, nakikiusap ako sa administrasyon na ito. Mag-isip naman kayo. Mag-isip kayo. Sa ginawa ninyo kay Pangulong Duterte, kita nyo yung mga rally na yun. Iyon ay isang matinding rally na nagpapahiwatig na handa ang mga Pilipinong lumaban kung sakasakali. Kaya napipigilan lang yung mga ganyan kasi naandyan pa si BP Sara Duterte. Naandyan pa siya. Kasi kalma. Kalma ito si BP Sara Duterte. Kahit nga nangaasar to, kalma pa rin Totoo. Paano ko pag yan kinuha na ninyo? Sa tingin nyo, magpapakuha yan ng ganyan-ganyan na lang? This time, I don't think so. So, wag ho nating gawin. Panalangin ko po, wag ho nating gawin yan. Ito, panoorin nyo itong balita na ito para, actually, ito ay interview sa kanya. Patungkol po sa mga issue at sinabi niya nga ho dito ay pinadala no siya ng subpina ng NBI. Okay, discuss natin itong mga issue na ito. Ma'am, marami po sa ating mga kababayan ang nalilito o naguguluhan kung sino ang magiging plus 2 sa Duterte 10 since magkaiba po kayong endorso ni PRRD. Ano po ang may papayo ninyo sa botante since malapit na ang next election? Iwan lang namin sa akin, dalawa yun, no? Si Amy at si Camille, at iwan ko na lang sa ating mga kababayan desisyon. Basta nakita nila kung ano yung mensahe namin, meron kaming video, meron kaming... Ayan, maganda. Ito yung strategy mo, Boots. Ito kasing isang si Boots, yung kumandidatong talunan. Ayoko na lang magsalita kung bakit natalo. Pero gayon pa man, kasi sinasabi niya para bagang ini-insist niyang paulit-ulit si Amy at nung ilang mga pro-Amy vloggers. Kung si BP Sara nga Duterte, tinanong siya Madam, ano yung masasabi ninyo doon sa Duterte plus 2, di ba? Kayo po ba ay talagang madiin na inaano? Sabi niya, nasa sa inyo na yan. Kayo na po ang mamili. Basta ipinakita ko sa inyo, ipinakilala ko sa inyo itong dalawang to, kayo na pong mamili. Ang ganda Walang persahan may putang ina itong isang, ewan ko na lang, di ko na sasabihin ng pangalan ko sino Kung makapuwersa, akala mo itong mga ilang wag ganun. Bigyan natin ng ako kaya nga ako pinapaliwanag ko sa inyo di ba? Araw-araw ko pinapaliwanag kung bakit hindi dapat. Ganun dapat ang gawin ninyo. Ipaliwanag ninyo kung bakit dapat iboto si Amy. Hindi yung pagka meron kayo nakitang against doon, sisiraan nyo na. Sasabihin nyo, hindi makasara Duterte yan. Putang inang niyang gago. Hindi. Cancel ka na, hindi na kita boboto. Tarantado ka pala Kala mo naman napakadami mong bilang. Kala mo dami mo na impluwensya, hindi ka nga manalo. Yun lang ang akin lang mga kababayan. Wag po tayo masyadong Ito nga mga Duterte, ginagalang yung ating desisyon. Ginagalang ni Madam Kaya ako bilib ako sa mga Duterte. Napakaano nila sobraw sila pagdating sa respeto sa desisyon ng mga tao. Nasa sa inyo na po yan, sabi niya. Kasi alam niya na, yung tatay din niya merong ding ibang napili, napupusuan. So, respeto na lang, ika nga sabi niya, kayo na ho yan, nasa desisyon niyo na po yan. Message ni Camille Villar, meron din kaming video, meron din kaming message ni Amy. Ma'am, sinampahan po ng Department of Justice ang kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpababagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Any comment on this one? Yes, hindi na tayo nagugulat na merong case na final kay dating spokesperson Attorney Harry Roque dahil isa talaga siya sa mga malakas
ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako nga Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!